Lumabas na ang bagong iPhone 17 Pro Max at ang presyo nasa 85,000 lang naman dito sa Pilipinas. Exciting, di ba? Lalo na kung reward mo ito sa sarili mo, yung tipong parang trophy na pinag-ipunan mo. Pero isipin muna natin, alam mo ba na ayon sa datos, ang average na sahod ng isang ordinaryong Pilipino ay nasa 18 to 20,000 pesos kada buwan. Kaya kung ang isang tao ay kumikita ng 20,000 pesos monthly, ibig sabihin, kailangan niya magtrabaho ng halos 4 hanggang 5 buwan nang walang ibang gastusin. Walang renta, walang pagkain, walang pamasahe para lang makabili ng isang iPhone 17 Pro Max. At alam naman natin, imposibleng walang gastos ang isang ordinaryong Pinoy sa loob ng kalahating taon. Kaya sa totoo lang, ang pagbili ng bagong iPhone na ganitong presyo ay napakalaking luho para sa karamihan. Ang tanong ngayon, sulit ba na ilaan mo ang halos kalahating taon ng paghihirap mo sa isang cellphone na naluluma lang din pagkatapos ng 2 to 3 years? Pero ito ang maganda. Alam mo ba sa parehong presyo ng 85,000 pesos, may mga bagay kang mabibili o masisimulan na hindi lang pansamantalang saya ang ibibigay sa'yo, kundi pwede ka pang kumita ng tuloy-tuloy. At malay mo, ito pa ang magiging susi para sa mas maraming iPhone na pwede mo mabili sa hinaharap nang hindi masakit sa bulsa. So ready ka na ba na malaman ang mga bagay na ito? Tara, simulan na natin. Una, rental space conversion. Kung may extra room ka sa bahay nyo o kahit maliit na bakanting space, malaking oportunidad ito para kumita. Sa halagang 85,000 pesos, kaya mo nang ipa-renovate ang isang kwarto. Pwede mong papinturahan ito, bumili ng simpleng kama, cabinet, electric fan at maayos na banyo. At kapag pinaupahan mo ito, pwede kang kumita ng 3,000 to 5,000 pesos kada buwan. At kung transient o Airbnb ang target market mo, mas mataas ang pwede mong singilin dahil pwede kang maningil ng 800 to 1,500 pesos per night depende sa location mo. Ang maganda dito, hindi ito tulad ng isang iPhone na mabilis maluma o bumaba ang value. Ang isang kwarto na pinaayos mo ay pwede maging steady cash machine na nagbibigay sa iyo ng buwanang income. Ang pangalawa, alagang manok. Isang simple pero kumikitang negosyo ay ang pag-aalaga ng manok. Sa budget na 85,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng isang poultry business o kahit backyard setup lang. Halimbawa, 20 to 30,000 pesos para sa mga sisiw at feeds, tapos 30 to 40,000 pesos naman para sa kulungan at basic setup. Yung matitirang pera mo ay pwede maging buffer fund mo para sa maintenance. Kung layer type ang alaga mo, bawat manok ay pwedeng mangitlog ng halos araw-araw. For example, kung may 100 na manok ka, may 80 to 90 na itlog ka araw-araw. At kapag binenta mo ito sa presyong 7 pesos bawat isa, nasa 560 pesos ang pwede mong kitain araw-araw o halos 16,000 pesos kada buwan. At kung mag-aalaga ka naman para sa karne, sa loob ng 45 days ay ready to sell na ito at mabilis din nababalik ang puhunan mo. Ang kagandahan sa alagang manok ay consistent ang demand sa market, kaya siguradong lagi may bibili sa'yo. Ang pangatlo, food cart business. Laging patok sa atin ang pagkain, kaya hindi mawawala ang kita sa food cart business. Sa halagang 50 to 80,000 pesos, makakakuha ka ng franchise para sa siomai, burger, fries o milk tea. At ang per day na kita mo ay pwedeng umabot ng 2,000 pesos. At kapag binawas mo pa ang gastos sa ingredients at renta, may neto ka pang 700 pesos to 1,000 pesos pa rin. Ang ibig sabihin, sa loob ng isang buwan ay posibleng kumita ka ng 20,000 to 25,000 pesos. Ang kagandahan dito, araw-araw ang cash flow. Bawat benta ay instant income. At kung tatama ka sa magandang lokasyon, mas mabilis na babalik ang puhunan mo. Ang pang-apat, motorcycle for delivery. Kung gusto mo na mabilis na balik ng kita, ang pagbili ng motorcycle para sa delivery services ay isang magandang option. Sa halagang 70 to 85,000 pesos, pwede ka na magkaroon ng entry-level na motor na pwedeng gamitin para sa Grab, Foodpanda o Lalamove. Sa bawat araw na ikaw o kamag-anak mo ang bumabiyahe, pwede kang kumita ng 800 to 1,500 pesos. At kung may 20 days kang nagtrabaho, nasa 20,000 pesos kagad ang monthly income mo. Kapag inisip mo, sa loob lang ng ilang buwan, pwede mo nang mabawi ang buong puhunan mo. Bukod sa pera, magiging flexible ka rin dahil lagi may demand para sa mga delivery services sa panahon ngayon na halos lahat ay umaasa na lang sa online shopping at food delivery. Ang panglima, e-commerce store. Sa panahon ngayon, napakalaki ng kitaan sa online selling. Pwede mong ilaan ang 30 to 50,000 pesos mo para sa mga initial stocks ng mga trending products tulad ng damit, accessories o gadgets.
at 20 to 30,000 pesos naman para sa packaging at online ads. Halimbawa na lang, kung bumili ka ng item na worth 100 pesos at binenta mo ito sa halagang 250 pesos, may 150 pesos ka nakita bawat piraso. At kung makabenta ka ng 500 items, nasa 75,000 pesos kagad ang tubo mo. Ang maganda dito, walang limitasyon sa market mo dahil online ka nagbebenta. Pwede mong gawin itong full-time o part-time business. At kung sumakto ang demand para sa mga products mo, sobrang bilis na lalaki ng negosyo mo. Ang pang-anim, Pag-ibig MP2 Savings. Kung naghahanap ka ng ligtas at walang hassle, pwede mo naman ilagay ang 85,000 pesos mo sa Pag-ibig MP2 Savings. Ito ay 5-year savings program ng gobyerno na nagbibigay ng average na 6 to 7% dividends every year. Kapag ininvest mo ang 85,000 pesos mo dito, kikita ito ng mahigit 5,000 pesos kada taon. At kung iiwan mo ito para ipa-compound, lalaki pa lalo ang halaga nito sa loob ng 5 taon. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan bantayan araw-araw at guaranteed na ligtas ang pera mo dahil hawak ito ng gobyerno. Para itong plant and forget type na investment na perfect para sa mga taong gusto ng safe na kita. Ang pang-7, Gold Investment. Isa sa mga pinakalumang paraan ng pag-i-invest ay ang pagbili ng ginto. Sa halagang 40 to 50,000 pesos, makakabili ka na ng maliit na gold bar o alahas. Ang ginto ay kilala bilang hedge laban sa inflation. Ibig sabihin, habang bumababa ang value ng pera mo, tumataas naman ang presyo ng ginto. Halimbawa na lang, kung bumili ka ngayon ng 10 grams na gold bar sa halagang 45,000 pesos at tumaas ang presyo nito ng 15% sa susunod na taon, automatic na may 6,000 pesos nakita ka. Ang maganda pa dito, hawak mo ang physical asset na ito. At kung biglang kailangan mo ng pera, mabilis mo itong mabebenta dahil ginto ito at laging may demand. Ang pang-8, Stocks, Mutual Funds o ETFs. Kung gusto mong sumabay sa paglago ng malalaking kumpanya, mas magandang paglagyan mo ng pera mo ay ang stock market o mutual funds. Sa 85,000 pesos mo, pwede mong bilhin ang mga shares ng mga blue chip companies o kaya naman mag-invest sa mga index fund na diversified na. Ang kita mo dito ay galing sa dalawang bagay. Dividends na binibigay ng mga kumpanya kapag kumita sila at pagtaas ng mga value ng mga shares na binili mo. Halimbawa na lang, kung tumaas ng 10% ang value ng investment mo sa loob ng isang taon, meron ka na kagad na 8,500 na dagdag sa investment mo. Tandaan lamang na long-term game ito, pero dito mo makikita ang tunay na power ng compounding wealth. Ang pang-9, Digital Assets. Kung mahilig ka sa creative work, malaking oportunidad ang paggawa ng mga digital assets. Pwede ka mag-invest ng 30 to 50,000 pesos para sa camera, microphone at editing tools para makagawa ka ng mga e-books, online course o video contents. At kapag nagawa mo na ang mga ito, unlimited mo itong pwedeng ibenta online. Halimbawa na lang, kung nag-create ka ng online course at binenta mo ito ng 1,000 pesos at may 200 students ka, may 200,000 pesos ka kagad na kita. O kung magsimula ka naman ng YouTube channel at ma-monetize ito, tuloy-tuloy ang ad revenue at sponsorship mo. Dito mo makikita na kahit maliit lang ang puhunan mo, malaki naman ang potensyal mo na kumita na malaki, lalo na kung creative ka at marunong ka rin mag-market. Ang pang-10, Small Rental Item Business. Isa pang magandang negosyo ay ang pagpapaupa ng mga gamit para sa mga events. Sa halagang 85,000 pesos, makakabili ka ng mga tables, chairs, tents, photo booths o kahit sound system. Kada gamit, pwede mong paupahan sa halagang 500 to 3,000 pesos depende sa laki ng event. Kapag peak season tulad ng kasal, birthday o piyesta, doble o triple pa ang demand nito. Ang kagandahan sa mga rental business ay once mo lang bibilhin ang gamit pero paulit-ulit mo na itong pwedeng pagkakitaan tuwing may magre-rent. Ibig sabihin, isa itong asset na kumikita ng paulit-ulit habang tumatagal. So ayan ang 10 paraan para mas mapakinabangan mo ang 85,000 pesos mo kumpara sa isang cellphone lang. Hindi ka naman sinasabi na mali na bumili ng iPhone. Kung afford mo at reward mo sa sarili mo, then go lang. Pero kung mas pipiliin mo na mag-invest muna, pwede kang gumawa ng mga asset na kumikita para sa'yo at sa huli, mas marami ka pang mabibili. Hindi lang iPhone, kundi pangarap mo para sa pamilya mo. Kaya ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba ng iPhone lang o gusto mo ng phone at negosyo? Ikaw ang bahalang pumili. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
Huwag mo na rin kalimutan na i-like, i-share sa mga kaibigan mo, at syempre, mag-subscribe na rin sa channel ko para pa sa maraming tips kung paano palalaguin ang pera mo. Hit mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan, mas okay na may asset kaysa naman puro gastos lang.